Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tago-subaybay sa ating social media at also kay Lord. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning. Yes. So, bago po tayo magsimula, tayo po yung mukod na nananayin. Dakilahama, maraming salamat po sa umaga nito na kami po binigyan niyo ng pagkakataon, Panginoon, na marinig ang inyong salita para sa akin na may bahagi po ito sa kanila, Panginoon. Lord, sa mga ilang minuto po na kami po ay makikinig sa inyong nais palaging, Panginoon, gawin niyo po akong tungtungan ng inyong mga paa. Konsilpin po kayong aking bibig sa pagsasalita, kanilang pandinig. At bigyan mo po ang lahat ng bukas ng puso, Panginoon, para po maintindihan po namin by heart kung ano po yung mensahe na nais nyo iparating sa amin, Panginoon. In all this we pray in my Jesus' name. Amen. Again po, magandang umaga po sa ating lahat. Medyo kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Siguro po dahil may mga bagong mukha. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan. So for today po, sino po yung nakakaalala nung huling verse na binigay ni Pastor last Sunday? Psalms 27:1 naman. So, yun po kasi yung topic na ipin-prepare ko last month pa. Napakagaling ni Lord kasi dinugtungan niya yung mensahe last week. So, for today po, we are going to talk about the ever-famous Bible hero na kilala ng lahat, kahit mga bata, si King David. So, alam po siya ng karamihan, lalo na ng mga bata, kapag sinabi natin si David at si Goliath. So, siya yung batang pastol na nakapatay ng higante. So, in layman's term, ganun po natin siyang kilala. Kahit po sa mga hindi mananampalataya, alam nila to. It's part of the history. No? Na yung isang batang pastol, a teenage boy who killed the giant, si David. So, sa umaga pong ito, ating tatalakayin kung bakit tinawag si David na a man after God's own heart. Siya po yung binansagan na gano'n sa Biblia. So, yung for today po, binigyan ko ng title na A Heart Like David's. Kasi nais ko po na ating talakayin kung paano tayo magiging katulad niya. Pero syempre, bago natin marating yun, bago natin malaman sa ating mga sarili kung paano tayo magiging katulad ni David, who is a man after God's heart, kailangan nating maintindihan ano ba talagang pinagdaanan niya. Alam natin na pag narinig natin si King David, alam natin or naiisip natin matipuno, matikas, di ba? Magaling na musician, magaling siyang gumawa ng songs, na nasulat niya yung Psalms. Most ng mga chapters ng Psalms ay galing sa kanya. Iniisip natin siguro dahil hari siya, lumaki siya sa karangyaan. Hari siya eh. Siyempre, yung pinanggalingan niya dapat nanggaling sa palasyo at sa karangyaan. Pero malalaman po natin kung gano'n nga ba talaga ang naging buhay ni David. Okay, so ito po yung verse last Sunday. Psalms 27:1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid of? Dadagdagan ko po in verse 2. When the wicked advances against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then I will be confident. So dito po sa unang bahagi ng Psalms 27,
makikita natin yung faith at yung trust ni David kay God. Nabanggit dito na when the wicked advances against me to devour me, it is my enemies and my foes who will stumble and fall. So again, ayan, David and Goliath. So, kahit gaano kalaki si Goliath, napatumba siya ni David. Pero paano nga ba siya umabot dito sa puntong ito? Paano napunta na yung isang batang pastol, bigla na lang humarap doon sa higanteng si Goliath? Nakasalubong ba niya? O kaya siguro nadaan siya habang pinapastol niya yung mga tupa, nakita niya, uy, may kaguluhan doon, makikichismis ako. Yan, makikichismis ako. Tapos narinig niya, kailangan ng gagapi sa kalaban. Hindi po. So si David po ay isang batang pastol na naatasan na magdala ng pagkain. Ilang araw na hinahamon ng mga Philistines yung mga Israelites at sinasabi nila na iharap sa kanila yung kanilang pinakamagaling na sundalo. Kapag hindi siya natalo, ito po ay napakabilis na samon. Kapag hindi siya natalo o yung kanilang army, magiging alipin nila ang mga Israelites. So, habang hinahamon ni Goliath yung mga sundalo, yung mga warriors ng Israel, sakto dumarating si David. Ngayon, habang naghahamon siya, habang minamock niya si God, narinig ni David. David po kasi isa teenage boy na sa kanyang free time, nagsusulat siya ng mga kanta para kay Lord, nagpe-pray siya, nag-worship siya. Halos buong buhay niya, ibinibigay niya kay Lord. Kapag pinapastol niya yung kanyang mga tupa, hinahayaan niya na si Lord ang gumabay sa kanya. Kapag may leon, may bears, nagagapi niya lahat ng yon. At hindi niya inaangkin hindi niya kiniklaim yung kanyang tagumpay sa kanyang sariling paraan. Alam niya na it is because of the Lord. So, nung narinig niya na hinahamon ni Goliath yung mga Israelita, nagpanting yung tenga niya. Siyempre, nagalit siya, Sabi niya, who is this uncircumcised man? Bakit niya minamock si God? So, nag-volunteer po si David para siya ang gumapi kay Goliath. Noong mga panahong yun, natatawa yung mga Israelites. Yung kanyang mga kapatid, actually. Yung mga tao na galing sa Judah. Kasi ang liit-liit niya, never naman siyang pumasok sa battle, never siyang sumali sa war. Ang kanyang tanging ginawa ay magpastol ng tupa. Pero bakit napakalakas ng loob niya? Kasi when David is looking at the giant, he is not seeing how big Goliath is, but he is seeing how big his God is. So, lumapit siya, pinasuot siya ng armor, nabigatan siya, ayaw niya, binigyan siya ng sword, hindi niya gusto. So, ang kinuha niya lang ay yung kanyang tirador. At kasama po sa kanyang battle, bago niya hinarap si Goliath ay isang panalangin. Alam po kasi niya na ang tagumpay comes from God, hindi sa sandata na ginawa ng kampo nila. Sa madaling sabi, natalo niya si Goliath. So prior po dito, prior doon sa hinarap ni David si Goliath, marami ng mga pagsubok ang dumaan kay David. Si David po is anointed by God to be the next king of Israel. Pero hindi po siya galing sa isang marangya or a royal family. Galing siya sa isang simpleng pamilya at tinawag ni God si Samuel para i-anoint siya.
Nung si Samuel po ay pinuntahan ng kanilang bahay, ang sabi ni Samuel ay iharap ang kanyang mga anak. Dahil si David po ang pinakapayat, hindi siya yung may postura na parang hari. Sorry. Hindi siya hinarap ni Jesse, na kanyang ama. Ang hinarap lang ay yung kanyang mga kapatid. Pero dahil tinawag ni Lord si Samuel para i-anoint yung next king, alam ni Samuel na wala doon sa pitong nasa harap niya yung magiging hari. So pinatawag niya si David. Lahat po na nito ay nangyari na prior doon sa hinarap niya si Goliath. Alam na nila na siya ang magiging susunod na hari, pero hindi pinapahintulutan ni King Saul, ni Saul. Dahil si King Saul is a man with a heart of jealousy. So pupunta pa tayo siya. Okay. So dito po sa kwento ni David na alam ng lahat. Sa tuwing po tayo may mga problema, we consider them our giants, our Goliath, the mountains of our lives. At kung tayo'y nananalangin, ang ating panalangin lagi ay for us to move the mountains by prayer, na magapi natin ang mga higante ng ating buhay. And this is because we are trusting God. We consider God as the light and our salvation. That's the Psalms 27:1. So yun po yung ating mensahe last. Tapos na po tayo. Chat lang. Okay. So, next po. So, tatalakayin po natin yung susunod na part. So, ako na lang po ang magbabasa. This is Psalms 27:4-6. Actually po, Psalms 27:4 lang po ito, pero aking babasahin. One thing I've asked of the Lord, that I will seek and I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Akin pong dudugtungan, verse 5. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling, for He will hide me in the shelter of His sacred tent and set high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surround me. At His sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. So katulad po ng sinabi ko kanina, David is always seeking refuge kay Lord. It's either nananalangin siya o nagpupuri. Hindi ko po alam, pero pag ako po kasi pag naririnig ko yung si David nag-worship, ang naiisip ko lagi may hawak siyang harp, which is yung instrumento na ginagamit niya para gumawa ng kanta at magpuri-puri. So kapag free time niya, habang pinapastol niya yung kanyang mga tupang, tumutugtog siya ng kanyang harp at nagpupuri siya sa Lord, kay Lord. Or nananalangin siya, pinapanalangin niya yung kanyang sitwasyon. So, baka po kasi magulo kayo, pero susubukan ko ipaliwanag. Nung si David po ay nailuklok na bilang hari at napag-isa niya yung Israel, natalo niya yung mga Moabs at yung mga soldiers ng Damascus. So napag-isa niya na yung Israel. Siya po ang nakapag-unite ng Israel. Kaya po siya ang considered as the first king talaga of Israel dahil napag-isa niya yung nation. Nakita niya na pinupuri siya ng mga tao. Nagpapasalamat sila kasi nagawa niyang gapiin lahat ng mga kalaban to unite everyone in one nation. Alam po natin na si David ay sinafollow niya yung kagustuhan ni Lord, yung timing ni Lord, yung plano ni Lord sa buhay niya at sa kanyang promised land. So nag-isip po si David kung ano ang gagawin niya. And this is the time when he decided to bring the Ark of the Covenant na nagmula pa kay Joshua, papasok ng Israel. Para maipakita sa mga Israelites
na si Lord ang sentro ng nation nila. So at this time, nung naipasok nila yung Ark of the Covenant, David, together with his soldiers and other people, are dancing in praise. So, nagsasayaw sila, nagpupuri, nag-worship, until yung asawa niya, na anak ni King Saul, the previous king, ay nakita siya at minak siya. Sabi niya, para kang hangal. Sumasayaw ka dyan nang wala kang saplot na pang-itaas. Isa kang hari, nakakahiya ka. Pero David knows kung bakit sila nagsasaya, kung bakit sila nagpupuri. Dahil nais niyang ipakita sa mga Israelites na ang sentro ng kanilang bansa at ang lahat ng kanilang tagumpay ay nanggagaling kay Lord at hindi sa Kanya. So if you will hear po, this is the golden age of Israel. Ito yung panahon na na-unite ni David yung bansa. Kaya siya ay kinoconsider bilang malakas at makapangyarihang hari ng Israel. Because he won every battle, every nation followed him. At sa kabila po nito, hindi niya kiniklaim sarili niya ang tagumpay. He gives it all back to the Lord. Katulad po ni David, sa mga panahon na tayo ay pakiramdam natin na nagagabi tayo ng problema. At sa mga panahon po na hindi na natin alam kung saan tayo huhugot ng lakas. Alam ko po karamihan sa atin, when we feel lost or when we don't know what to do, kapag tayo malungkot na problema, pagkatapos nating manalangin or kung hindi man, ang una nating ginagawa ay mag-play ng praise and worship. Kahit po hindi tayo yung kumakanta, the moment that we play the songs to the Lord, that is already an act of worship. And when we worship, when we exalt the Lord, we call Him. We seek refuge. Yun po ang ginagawa ni David. Kaya niya naisipan na ipasok ang Ark of the Covenant sa Jerusalem ay para ipakita sa mga tao na nag-worship si David dahil kailangan nila ang Diyos. At hindi sila magiging isang bansa kung wala si God. Okay. Next slide. Thank you. Okay, Psalms 27, 7 to 12. Let me read po. Ayan. I remain confident of this. I will see the Lord's goodness in the Lord. I will remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Ulitin ko po, NLT po kasi ito. Ulitin ko sa NIV. Hear my voice when I call, O Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says seek to you. Tara, ulit po. Isang slide pa. Balik mo. Oo, wala siya. Ay, hindi ko nilagay. Sorry, ako na lang po magbabasa. Kaya ako'y nalito. Okay. So, ito po. 7 to 12. Hear my voice when I call, Lord. Be merciful to me and answer me. My heart says to you, seek my face. Your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my helper. Do not reject me or forsake me. God, my Savior, though my father and my mother forsake me, the Lord will receive me. Teach me your way, Lord. Lead me in a straight path because of my oppressors. Do not turn over me to the desires of my foes, or for false witness
rise up against me, spouting malicious accusations. Okay. So, nabanggit ko po kanina na Saul, who is the current king, ay very envious and jealous kay David. So, nung inanoint ni Samuel si David bilang maging hari ng Israel, nasindak siya. He was shaking. Saul was chosen by people, but David was chosen by God. Kahit si Saul po ay hindi naging tunay na mabuting hari, he knows God. I-recognize niya si Lord. So, ang ginawa ni Saul, pinakasal niya si David sa kanyang anak. Dahil iniisip niya na kapag si David ay naging son-in-law, he will take control over David. So, ang ginawa po niya ay ipinadala niya si David, ginawa niyang sundalo, ginawa niyang general, pinadala niya sa maraming battles after battles, hoping that he will die. But because David is seeking refuge from the Lord, bumabalik siya lagi ng matagumpay. Hindi po nangyari yung kagustuhan ni Saul na si David ay mamatay through the battle at mawala sa kanya yung title as the next king of Israel. So, sa madalit sabi, umuwi si David habang siya'y nasa palasyo at tinutugtog niya yung kanyang harp. Nakadampot si Saul ng spear. At binato niya kay David. Tinamaan si David sa puso, sumaksak siya sa pader, at natakot siya. Doon niya na-realize na papatayin siya ni Saul. So, ang ginawa niya is he fled. He ran away from the Lord. He ran away from Saul, from the palace. Namuhay siya sa mga kuweba. Nilusutan niya yung ambush after ambush na piniprepare ni Saul. So this is the time when David was asking for protection from the Lord in times of trouble. Napakahirap ng sitwasyon niya. Yung father-in-law mo, pinapapatay ka. At yung father-in-law mo ay hindi lang isang basta simpleng tao, kung hindi ang hari ng Israel, na kahit saan ay may control over people. Ngunit isang pagkakataon po, habang wala si David sa palasyo, ay nagkaroon ng gera sa palasyo. And Saul and his son, Jonathan, were killed. Si Jonathan po is next in line to the throne. Kung susundan lang nila talaga yung hierarchy. Pero dahil alam ni Jonathan sa kanyang sarili that David was chosen by God, minahal niya si David at ginawa niya ang lahat para protektahan niya si David. Ngunit, umabot din po sa point na pati siya ay namatay. Nung narinig niya yung balita, bumalik siya. Nag-mourn siya, and that was the time that he took over the throne. Pero, hindi pa rin po siya ang naging hari ng Israel. The nation was still divided. David was the first king of Judah. Nahalal po siya bilang hari ng Judah, pero hindi ng Israel. Dahil yung pangunahing sundalo, general ni Saul, which is Abner, iniluklok niya yung natitirang tagapagmana ni Saul. Si Ishboset. Right? Ito yung pangalan niya, si Ishboset. But Ishboset is a very young man. Wala siyang sinabi, wala siyang K. Kumbaga, puppet lang siya ni Abner. Gayun pa man, kahit sila ay mas malaking kaharian or kingdom,
Mas makapangyarihan sila kaysa sa Judah. Narinig nila yung mga balita na si David ay naging matagumpay sa lahat ng battles na kanyang nasasalian, yung mga wars na kinakalaban niya, nananalo sila. So the people of Israel, Ishbosheth's soldier, natakot sila. So during his sleep, pinatay niya si Ishbosheth. And that's the time na lumapit sila kay David para sabihin, siya ang hari nila. Sa tingin niyo po ba, anong ginawa ni David? Tinanggap niya lang ba? Nagpasalamat po siya dun sa mga sundalo na pumatay kay Ishbosheth? Sa tingin niyo po? No? Ay. Okay, hindi po. Those soldiers were executed. Pinatay niya sila. Kasi it is a form of betrayal. Hindi naman siya natuwa na ginawa yun ng mga tao para sa kanya. Bakit? Dahil alam ni David, dahil siya'y pinili ng Diyos, kahit anong gawin nila, God's perfect timing will come. At kukunin niya yung throne kahit dumaan siya sa butas ng karayom, sa kanya yun. Kasi si Lord na nagbigay sa kanya nun. Hindi yung mga tao. Hindi sila ang gumawa ng paraan para umupo siya doon. Whatever it takes, the Lord will give the seat to Him. It's His throne na binigay ng Diyos para sa Kanya. Same with us po. If it's God's will, it's God's will. Kahit anong gawin natin, kahit unahan natin kung anong kalooban ng Diyos, kahit anong gawin nating paraan para makuha lang kung ano yung bagay na gustong-gusto nating makuha, kapag hindi pa panahon ng Diyos, hindi natin makukuha yan. Ikatamamaliguha. Ibibigay niya rin. It could take centuries, it could take decades, years, months, days, baka ilang oras lang, hindi natin alam. Pero pag kalooban ng Diyos, kalooban ng Diyos. This is why David was called a man after God's heart. Dahil ang importante sa kanya ay kung ano ang alam niyang laman ng puso ni God. Hindi yung laman ng puso niya. It is the will of the Lord that is important. Kahit ano pa ang pagdaanan niya, kahit anong hirap ang mangyari sa kanya, He knows that God's perfect timing will be God's perfect timing. And His promises will never fail. So moving on po, the last one. Last na to. Ay, yan. Ito, totoo na to. So I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong to take heart and wait for the Lord. So katulad po ng naibahagi kanina, yung buhay ni David ay hindi naging madali. Si David po ay hindi lumaki sa palasyo. Hindi siya nabuhay sa karangyaan. Sa araw-araw ang kasama niya ay mga tupa. Hindi siya nire-recognize ng kanyang mga magulang. He looks weak. Yung kanyang mga kapatid ay matipuno, matikas. Pero siya malamang, siguro totoy yan eh. Ganon siguro yung itsura niya. Pero he was chosen by the Lord. Katulad po nating lahat, hindi po tayo mga nepo babies. Hindi tayo anak ng mga mayayaman. Wala tayong sinabi sa society. Hindi tayo influential. Hindi tayo mayaman. Pero the reason why we are in this room is because we are chosen by God. We are chosen people by the Lord. Di ba? Hindi tayo upo dito nang wala na. Whether it is our own decision, sinama man tayo ng kung sino man, iyaya nila tayo dito, kamag-anak man tayo ni Pastor, ni Aunt Teres, ng kahit sinong membro dito,
Even though we are one family, we are all chosen by God. Luen and Ariana, kung hindi kayo magkasama, nakaupo ba kayong dalawa ngayon dito na magkatabi? It is God's will, hindi ba? Yung mga kasama po natin dito, kung hindi po sila ang mga magulang at mga asawa at mga kapatid natin, will we be sitting in this room? Hindi. Pero yun ang plano ni Lord. Inilagay tayo ng Panginoon sa tamang lugar para marinig natin siya. For one reason, God wants to be with all of us. Gusto niya tayong magsaya, magpunyagi, makarating sa langit at to see Him face to face. Hindi ba? Yun po kasi ang will ng Panginoon. Everything happens for a reason, and that reason is not because we manifest it. Huwag natin gawin yan, hindi maganda. Okay? Hindi dahil sinabi nila, dahil nilagay tayo ng Diyos dito. The reason why we are sitting in this room today is for us to hear the will of the Lord. Amen. And that is to choose each one of us, to anoint each one of us to be with Him in the paradise. Amen. Hindi ba? Patulad po ni David, siguro we will be swayed, we will be shaken, madaming pagsubok, madaming problema sa buhay. Kasi parte yun. Patience grows in times of adversity. Hindi po tayo magkakaroon ng pasensya, hindi tayo magiging matatag kung ang buhay natin ay laging magaan. Sabi niya, kapag tayo ay tinitest na, hindi po tinitempt, pag tayo ay tinitest na, hinahayaan tayo ni Lord na matest. Binibigyan niya tayo ng pagsubok. Kapag alam niya na tayo ay under pressure, kapag alam niya na tayo ay nahihirapan, kinikilig na si Lord. Kasi alam niya, in just a few minutes, tatawagin mo na siya. At kailangan po nating maging masaya. Actually, sinasabi ko, maging masaya po tayo kapag tayo namamroblema. Bakit? Kasi gusto ni Lord marinig ka niya. Ibig sabihin, the Lord is not silent. Naririnig ka ni Lord. Nakikita ka niya. Nakikita ka niya at gusto ka niyang kausap. Hindi ba? Kapag po halimbawa kayo may boyfriend or girlfriend or asawa at siya'y malayo and you don't hear from that person, nakakatuwa ba yun? Hindi, di ba? Mag-iisip ka, ba't di niya ako kinakausap? Bakit sila nag-uusap? Ba't ako hindi kinakausap? Hindi magandang sign. Pero the moment po na we feel weak, we feel lost, kapag hindi na natin ma-handle ang sitwasyon, it is actually God who is calling you to speak to Him. Kapag ang pain na ating nararamdaman ay hindi na natin kaya, it's because it is God's time to take over. Ang mga bagay po na hindi na natin kayang hawakan, yung mga bagay na hindi natin kayang solusyonan, ay kay Lord, hindi sa atin. It is God's, not mine. Pero onset po of everything, ibigay na natin kay Lord yan. Instead of praying po na to take it away from you, pray for guidance that God will be with you habang pinagdadaanan mo yung journey. And sigurado ako, hindi nyo mararamdaman, ay tapos na pala. Ay, eto na pala yun. Ito na yung pinanalangin ko 10 years ago. Ito na yung pinanalangin ko 5 years ago. Ito pala yun. Totoo nga, it is God's perfect timing. Lahat, alam ni Lord, the book of life is already written. Yung mga biography natin ay nandoon. All we have to do is to take one step forward to the Lord. At siya na ang bahala para sa katuparan kung ano man yung mananais. Okay.
So madalit sabi po, David became the first king of the united Israel. Hindi po dahil napanalunan niya ang libo-libong battles, hindi dahil nanalo siya sa lahat ng gera, o dahil namatay si Saul at si Jonathan, hindi dahil napagtagumpayan niya ang lahat, pero dahil si Lord ang nagluklok sa kanya doon. Habang kung si David ay hari ng Israel, hindi natapos ang kanyang problema. He was tempted. He committed the biggest sin of his life when he committed adultery with Bathsheba. Hindi lang yun. Hinayaan pa niya at ginusto at pinlano niya na mamatay ang asawa ni Bathsheba para lang itago yung kanyang kasalanan. David was also betrayed by his son Absalom para lang sa trono. David's life was never easy. But since David is anointed by God, alam natin lahat ngayon that David's name is powerful. David is the greatest king of Israel. Not because of his history, not because pang MMK ang paraan kung paano siya naging hari. Pero dahil inanon siya ni Lord. Si Lord ang nagluklok sa kanya doon. And just like David, everything comes to the Lord. He claims that everything is from the Lord. Everything is God's will. Everything is God's timing. Hindi siya natakot nung wala siyang kinakain. Hindi siya natakot nung nauubusan na siya ng sablot. Giniginaw siya, naiinitan siya, nagtatago siya sa kuweba. Hindi niya kasama ang kanyang pamilya dahil alam niya si Lord is with him. He is seeking refuge with the Lord. Alam niyo po, alam po natin na very famous ang Psalms 23. Hindi ko po alam kung saan parte ng buhay ko na nabasa ko yung Psalms 27. And this chapter became the chapter that gives me hope. Ever since that day happened. Siguro po high school pa lang ako noon, pero yung first verse, which is, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Nakaka-boost po yun ng strength. Alam natin that in every fear na ini-ignite ng kaaway, ini-insist ng kaaway, ini-instill ng kaaway sa ating mga puso, God is there. Na wala tayong dapat katakutan because our God is bigger than every time. Ito pong pangako ng Diyos na ito is like a summary of David's life. Mas ma-appreciate po natin yung Psalms 27 if we know what happened to David. Yung buhay po niya ay hindi naging madali. Marahil tayo po dito sa loob ng church, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Sickness, financial problem, problema sa trabaho, sa pamilya. But the same God na kinikilala ni David is the same God that is with us today. Kung si David po ay sinave niya at ginawa niya pang hari at kinilala even until today, kaya din gawin ni Lord para sa atin. Kailangan lang natin mag-trust and to seek God for refuge. So in conclusion po, again, Psalm 27 is a reflection of David's own heart, David's life, which is telling us to have faith instead of fear. Hindi po mahirap yung naging battle ni David, kahit siguro yung hindi kilalang leon na hindi napangalanan sa Biblia, na gusto kainin yung isang sheep niya. But he claims that it is God, kaya natatala niya yung mga leon na yun. Nalikiit niya lang, di ba? Again, refuge in God. Kung gusto po natin maging magaan ang buhay natin, hindi mawawala yung problema. Totoo yun.
tanggapin natin yan. Hindi mawawala ang pagsubok, hindi mawawala ang kahirapan. Darating yung moments ng ating life na tayo ay mako-confuse. We will feel lost. We will feel down. We will feel sad. We will be in great pain, physically, emotionally. But still, if we take refuge in the Lord, hindi man natin alam ang gagawin, the Lord will give us peace. Bakit? Dahil alam natin, siya ang susolusyon nun para sa atin. And again, problems, trials, difficulties, adversities in life is a sign to be happy. Dahil kinakatok ka ni Lord. Nagpapapansin siya sa'yo. Napaka-special mo. No? Sarap sa feeling. Pag ganun yung ating mindset. Okay. And then, again, the courage in adversity not comes from our own. The strength and the courage sa panahon ng problema ay kay Lord. We are always covered by the blood of Jesus Christ. We have the power to rebuke pain, to rebuke any problems in our lives. Binigyan tayo ng power ni Lord para gawin yan. Hindi po natin kailangan mag-ritual, magbabad sa buwan, magsindi ng kandila, maghanap ng buntot ng butiki, o kaya ng paalam-palaka. All we need to do is to pray. Just seek God. Seek po natin si God with a humble heart. We have to be transparent. Pakita natin sa Panginoon kung gaano tayo kababa at kailangan natin siya. Katulad po ng mga past sermons ni Pastor Dan, ayaw ni Lord ng mag-pride. Pwede po tayong maging ma-pride sa kapwa natin, pero nakikita ni Lord yung mga puso natin. Praying with a humble heart, telling God that we need Him is the only way para maramdaman natin siya. Bakit niya tayo tutulungan kung sa tingin natin at pinapakita natin sa Kanya ng halaga? In everything that we do, pagising natin sa umaga, ako po'y pagising ko sa gabi. Manalangin tayo and i-offer natin kay Lord yung araw na yan. We pray na lahat ng gagawin natin, all the achievements that we will have for the day is His and not ours. The things that we will do, the decisions that we make is His and not ours. The strength na ipoprovide natin sa trabaho natin, the wisdom para makapagtrabaho tayo ng matiwasay is His and not ours. It is all God's, not ours. Alam niyo po yung pagiging courageous ni David is hindi matatawaran. But still, he claims na nagmumula yan kay Lord at hindi sa Kanya. So, practicing po natin yan. Practicing natin na gawin natin sentro ang Diyos sa lahat, especially the time that we know we need Him. Magugulat na lang tayo, babaguhin ni Lord yung buhay natin. Pinas na. Hayaan natin siya mag-take over. Hayaan natin siya ang gumabay sa atin patungo sa direksyon na hindi natin mahanap-hanap. In every sickness, the Lord will provide the best doctor to heal you. Whenever you are lost, the Lord will send someone para i-guide po tayo dun sa right path. Whenever we need help, the Lord will send 911. Ito po yung nais ko lang i-share para po sa mga batang 90s at saka 2000. Hindi ko po alam kung alam niyo yung mga baller na nauso ng WWJD.
That stands for what would Jesus do? Sa mga Kristiyano po, they wear it to remind ourselves na what would Jesus do in my situation? So just like Jesus and just like David, sa bawat problema po ng ating buhay, sa panahong hindi na natin alam kung anong ating gagawin, sa panahong tayo'y takot na takot, remember WWJD. What would Jesus do? And for sure, that will lead you to speak to the Father. That is the first step to pray. Hindi po tumawag ng may phone a friend, pero to call upon the Lord. Ito po ay hindi pag-a-advertise, pero kung nais niyo po bumili ng ganung Bolmer, available po yun sa PCBS actually. Meron pa rin sila hanggang ngayon. Yung iba hindi na rubber, parang lanyard, pero meron pa rin WWJ. Ayan. So, purihin po si Lord for today and thank you po for listening. Sana po ay we practice it little by little. So, purihin po ang Diyos. Hello? Amen po ba? Yan, ito na po. Ay, kinakabahan po ako. Tawa mo muna po ako kasi pag kinakabahan ako, tumatawa talaga ako. Hala! Konting, lang po, gusto ko lang pong i-share sa inyo na I am so blessed and lucky today
because all this is unexpected. Oh Lord, thank you. Ay, ito lang po yung sasabi ko talaga, this day is a miracle for myself and for my life. Then, may share ko lang din po na hindi po pala ako agad napansin dun sa church ko sa mga bebe. Kaya po, parang first time ko pong mag-closing prayer at kumanta po talaga kahit backup lang. Diba? Ang bait ni Lord. Grabe. Grabe po. Dinala niya po ako sa pamilyang SCM, Servants of Christ Ministry. Napakabuti po kasi binigay niya po sa akin si Nanay Mitos. Na hindi ko po inakalang may kasama po ako sa work na born again. Tapos, nung nagtanong po ako na born again po ba siya, nagulat ako kasi parang ang sarap sa feeling na may, kahit nag-work kayo, may nakakausap ka about God. Diba po? Hindi lang po kasi work, parang ako po kasi kapag makapagkwento na ako, kasama po lagi si Lord. Kasi dito po ako nagsimula at dito niya po ako dinala. Then, Amen. Iba po talaga kumilos si Lord. Lahat po tayo, sa ating lahat, iba po talaga siya. And, siguro nga po talaga, kahit saan ka magpunta ng church, kung hindi ka talaga mapapansin, ito yung parang pagdadaanan mo talaga sa buhay mo. Kasi, ito po yung process na pinagdaanan ko noon. Mag-1 year na po ako doon, tapos dinala po ako ni Lord dito na unexpected po lahat, nahimala po lahat na nakatayo po ako dito ngayon. Tapos, closing prayer. Oh my God! Thank you, Lord. But I believe, yes, amen po. But I believe, I really need to go through failure and rejection or be hurt. Ako po talaga yun. Then, and before the Lord puts in the position, nandito po ako ngayon sa lahat ng pinagdaanan ko, kung paano po ako nagsimula sa church ko doon sa mga bebe. And kaya po naniniwala akong may plano po talaga si Lord sa buhay ko at sa ating lahat. Amen. Kinakabahan po kasi. Nagkape kasi. Diyan ko lang po. Today, as in super unexpected po talaga eh. Ulit-ulit na lang po, di ba? Kasi po talaga, hindi ko po talaga in-expecto na maranasan ko dito sa SCM na talagang new home, new family. Diba po? Na hindi ko po inakalan welcome. Feel ko po dito yung home na welcome po ako. Na part ako ng pamilya na to. Kahit kaka-start lang po. Diba po? Napakabuti ng Diyos. Whew! Marami pong salamat sa inyong lahat sa pamilya ng SCM at lalo na po kay Lord. Siya po talaga nagdala sa akin dito at pinakilala niya po sa akin ang pinakamagandang sinay nitos sa buhay ko. Napaka-bless po. God bless you po. And ito na nga po, napakaganda po ng preaching ngayon. Yung salita ni Lord na shinare po ni Sister Kaysel po. Diba? Napakaganda naman. Oh my God! Ay! Ang gusto niya pong iparating sa atin ni Sister Kaysel na sa kanyang preaching po is kung paano tayo magiging isang David. Means, kumbaga po, kung paano natin magagaya ang kabutihang pusong meron si David. Di ba po? Yun po yung title talaga.
Ngunit, ang tanong po, paano nga po ba maging isang David? Paano po? Sabi nga po ni Sister Kaysel, halos lahat kakilala po natin si David at si Goliath na kanyang nakalaban. Yun. Tapos, at kilala po si David bilang isang pastol bago siya maging isang hari. Sabi po sa 1 Samuel 16 verse 11, ang kanyang pagiging pastol ay nagturo sa kanya ng responsibilidad at pagtitiis at pananampalataya sa Diyos. Ang kanyang pakikipaglaban kay Goliath ay nagpakita ng kanyang tapang at pagtitiwala sa Diyos. Di ba po? Ang natutunan ko po dito at may share ko po sa inyong lahat sa preaching or topic natin ngayon na kung paano po nagtiis o lumaban si David sa hamon ng kanyang buhay, sa kanyang pinagdaanan, ay naway ganun din po tayo sa ating mga buhay. Kasi, gaya po niya, lahat po tayo nakakaranas ng hamon sa buhay na hindi po natin alam kung kaya po ba natin. Ngunit, kapag may Diyos po tayo, walang imposible. Lahat malalagpasan po natin. Di ba po? Ang tunay po kasi na Kristiyano, kahit ano po yung maiano natin sa buhay natin at maranasan natin sa buhay, still, nagpipray po tayo, lahat malalagpasan po natin. Di ba po? Kaya gayahin po natin si David na kahit ano man yung pinagdaanan niya sa buhay, napakita niya po kay Lord ang tunay na pananampalataya at pagiging isang matapang na tao. Sana ganun din po tayo. Lahat naman po dumadaan sa mababa bago po tayo tumaas. Diba po? Nakasulat naman po yan sa Biblia. Hindi po tayo habang buhay nasa baba. Darating ang panahon na nasa taas na tayo. Kasama si Lord. Kapag po nasa taas na tayo, naway, maging humble po tayo. Hindi po yung kapag dinala tayo dito ni Lord, is mapagmalaki na tayo. Ayun po yung ayaw ni Lord. Yung pagiging mapagmataas. Kasi ang siyang nagmamataas, ang siyang ibinababa ng Diyos. Di ba po? Kasulat din po yan sa Biblia. Naniniwala po ako dun. Kasi po di ba sa ano natin ngayon, marami pong ganyan. Marami pong ganyan na tumaas lang, bigla lang nagmalaki ganyan. Kaya po, tayo pong lahat na nandirito, sana kung dumating mo yung panahon na binigay na ni Lord sa atin yung magandang buhay na inaangad natin sa Kanya, ay maging humble pa rin po tayo sa ating mga buhay, lalo na sa mga taong nasa paligid natin. Hindi po kasi forever nasa atin yung pinakamataas na pinakakalob niya. Kasi si Lord, ibibigay niya muna sa iyo yun kung paano ka magiging isang tao, kung paano mo hahawakan ng isang bagay na gustong mong makuha sa buhay mo. At kapag binigay na ni Lord yun, makikita niya kung gaano mo ito pinapahalagahan. Kasi naniniwala po sa salita na si Lord, kaya niyang, isang pitik lang ni Lord, kaya niyang kunin yung bagay na pinagkaloob niya sa iyo. Babalik at babalik ka sa ibaba kapag ganun kang isang tao. Yes. Diba po? Wait lang. Diba? Gusto ko lang pong iparating sa inyong lahat na kahit sa magulong buhay na pinagdadaanan natin araw-araw at sa kahirapan, palagi po tayong manalig sa Diyos. Kasi siya po ang tunay na makakatulong at makakapagbigay ng kapayapaan at kaligayahan at kalayahan sa ating mga buhay. Lalo na sa gulong-gulo na yung buhay natin, hindi natin alam kung ano ba ang tunay na solusyon. Alam ko po, naniniwala ko,
na si Lord ang tunay na solusyon at siya ang tunay na makakapagbabago at makakatulong sa ating buhay. Di ba po? Dahil siya lang ang meron tayo. Dito, pag nandito tayo sa church, nagpapakababa tayo. Siya ang ating itinataas at pinupuri. Ngunit, sana ganun din po tayo sa paglabas. Hindi lang po sa pagharap sa Diyos. Kasi kasi po kumbaga pagpapanggap po yun. Dito mababa, sa labas napakapagmalaki mo. Diba? Hindi po kasi maganda sa paningin ng Diyos yun. At kung pagkakataon po na magkaganon po tayo, na maranasan po natin yun, kasi tao lang po tayo, diba? Na kailangan po natin din, minsan naranasan po natin mapagmataas, ngunit kung ikaw po ay humihingi ng kapatawaran, hindi po mag-aalinlangan si Lord na patawarin ka. Dahil alam niya po kung ano ang nasa puso po natin lahat. Amen. Malapit na. Sabi ko, okay. Dahil gaya ni David, lumaban siya at nagtiis dahil alam po niyang di po siya pababayaan ng ating Diyos. Di ba po? Kaya nakita po dito at pinakita niya kay Lord ang tunay na katapangan at pagtitiwala niya ng buo sa Panginoon. Alam ko po na kayang-kaya din po natin gawin ito na maging isang David. Diba? Kayang-kaya po natin ito kasi kinaya ni David. Kasi tunay siyang sumasampalataya sa Diyos. Grabe po, di ba? Kaya tiwala lang po tayo kay Lord. At huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Kahit anuman ang habon sa ating buhay, anuman ang bagyo na dumaan sa ating mga buhay, bumangon at bumangon tayo kasama si Lord. Di ba? Dahil kasama po natin si Lord. At mahalaga po tayong lahat sa Kanya. Amen. Prayer na po tayo. Sige po, hintayin ko po ang lahat na tumayo. Inanayaan ko po ang bawat isa na yumuko at ipikit po natin ang ating mga mata at damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, thank you for everything you have done for all of us. And I believe that everything is not over yet. At iba nga po umilos sa aming mga buhay. At iba po ang pinaparanas mo lagi sa amin sa araw-araw. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga buhay na walang hanggang pinagkakalong mo para sa amin at sa kaligtasan po ng bawat isa po sa amin nandito at sa pamilya po namin, Lord. Lord, thank you very much for the love, care, and safety you give us every day, O Lord. You are so good, not only to us, but to others as well. And thank you for the strength, hope, wisdom, intelligence, knowledge you gave us, O Lord. Lord, dalangin ko po na bigyan mo po ng kalawakan at kaisipan at buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang maunawaan at maintindihan at may sa puso at may sa buhay po namin ang iyong mga salita araw-araw sa aming pagdarasal at sa aming pagbabasa ng mga Bible, Panginoon. Ikaw po ang mauna at lumabay sa araw nito, Panginoon. Naniniwala po ako, Panginoon, sa iyong biyaya na pinagkakalog sa amin sa pang-araw-araw at sa kaligtasan at sa iyong pagmamahal at kapatawaran, Panginoon ko. Lord God, linisin mo po ang bawat isa sa amin na puno ng galit, inanakit, inggit, pressure, worries, doubts, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mamuna sa amin. Haplusin mo ang aming mga puso, Panginoon, na puno ng kabigatan, hindi po namin alam kung paano ito masusolusyonan. Ngunit alam po namin na kasama ka namin at kaya mo ang lahat, Panginoon ko. Dalangin ko po ang aming church na
SCM, Panginoon, na dumami pa, Panginoon, at lumago pa, Panginoon, ang church ng bahay-sambayan po namin, Panginoon, na madumami pa, Panginoon, ang sumamba at manatili po ang mga taong sumasamba sa ngayon, Panginoon. I-bless mo po kaming lahat, Panginoon po. Sa araw dito, Panginoon, naniniwala kami sa iyong biyaya at pagmamahal at kapatawaran na pinagkakalog mo. At dalangin ko po, Panginoon, na turuan mo kami magmahal, magpatawad sa lahat po ng nasa paligid at sa aming mga sarili, Panginoon ko, at sa aming mga kapwa, Panginoon. At ang mga taong patuloy na naglilingkod sa iyo, Lord, dalangin ko po na ikaw po ang humawak sa bawat isa at magpakatatag upang sila po ay magpatuloy hanggang sa huli. At i-bless mo po ang bawat isa, O Lord. Dalangin ko po na patuloy mo po kaming palakasin at palakasin ng aming pastor, na si Pastor Dan po. Lagi niyo po siyang bigyan ng kalakasan, katatagan ng loob, upang makaya po niya ang lahat ng pagsubok o hamon na haharapin po niya. At patuloy niyo po siyang gamitin para sa aming lahat at patuloy ka pong mag-speech sa kanya, Panginoon po. Dalangin ko po ang kanyang asawa na si Pastor Ares. Lagi niyo rin po siyang bigyan ng kalakasan na nagmumula sa inyo upang kung ano man po ang kalagayan na nararamdaman niya, Panginoon, sa ngayon, Lord, ikaw po maglos sa kanyang puso o karamdaman na nakasakitan, O Lord. Naniniwala po kami, ikaw ang tunay na tagapaggamot at tagapagligtas po namin, Panginoon ko, at gabayan mo po ang buong pamilya nila, Pastor at Pastora. Ikaw na po bahala, Panginoon ko. Lahat walang imposible sa iyo, Panginoon ko. Dalangin ko po, Lord, na haplusin niyo rin po ang bawat isa na nahihirapan sa kanilang mga pasanin, lalo na financially, emotionally, physically, at iba pa po, Panginoon, na ikaw po ang dumabay at mauna po sa amin sa pang-araw-araw na pamumuhay po namin dito sa mundo, Panginoon ko. And thank you for everything, O Lord, sa mga salita at pagmamahal at kapayapaan, kapatawaran at pinagkakalog mo sa amin everyday. Gabayin niyo po kami lahat sa araw-araw. Thank you so much, Panginoon ko. Ikaw lamang po ang mapurihan at may taas. Mapasalamatan in Jesus' name. Amen. Oh my God, init ko. Ayan, sino mo na mag-party? Amen! Tayo na mahuwi sa ating Panginoon sa huli-huli ng ating palambahan. At ibigay ng todo sa ating sayaw, pagkagta, salamat sa ating